Magandang araw po, minamahal na mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan ng salita po niya, Biblia. So, pag-usapan po natin ito po sa banal na kasulatan. Dahil po, kung napapansin niyo, pag-usapan din po natin ang tungkol sa Quran. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol po sa Biblia. Ang tanong po natin, paksa, isang fairy tale ba ang Biblia? So, hindi na po bago ang paratang na ang Biblia po ay isa lang fairy tale o libro na naglalaman ng magandang istorya. Walang duda po na isang libro na naging malakas ang impact sa mundo ng Biblia. Nagbago ito ng maraming buhay. Bakit magiging lehitimong tanong sa puso natin ng marami po sa mundo kung isang fairy tale o hindi ang Biblia? Ano ba? Okay, so mula po sa aklat na Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag, mabasa po natin ang istorya tungkol sa walang hanggang disenyo ng Diyos para po sa katubusan ng mundo na nabulid po sa kasalanan. Ang Diyos pong may akda at nagkasi sa Biblia. Ito ang pinakadakilang panitikan sa mundo. Sa paglipas ng panahon, marami ng mga tao ang gumugol ng buhay nila sa pagpapahayag ng mga katotohanan nito. Sa katunayan po, marami ang nagsakripisyo para sa ibang tao na mahawakan po nila ang kopya ng mga pahina ng Biblia. Ganun pa man, wala pong ibang libro na masyadong naging biktima na pagkatake kaysa sa Biblia, na ipagbawal na ang Biblia, sinunog, nirepusta, siniraan, at niyurakan. Maraming taong pinatay dahil sa pagtataglay po ng Biblia. Pero nandiyan pa rin ang kaisipan na isang fairy tale lang ito. Binubulag pa rin po ang mga tao ng prinsipe ng sanlibutan. Binubulag sila sa katotohanan. Ganito po siya nag-umpisa sa trabaho niya sa panlilinlang. Naglagay sa isip na Adan at Eva na questionin at pagdudahan ang salita ng Diyos. So, tinan po natin nakasulat po sa Genesis 3 sa 5. Ito ba nakasaan? Ngayon sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas sa ang babae, "Ito bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alimang puno sa halamanan?" Sumagot ng babae, "Makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong yun. Kapag ginawa namin yun, mamamatay kami." Pero sinabi ng ahas, "Hindi totoong mamamatay kayo." Sinabi ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang yun, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung anong mabuti at masama. So dito po nag-cast ng doubt ang diablo sa salita ng Diyos. So mula po noon sa hardin, ito na po ang ginagawa po ni Satanas. Kaysa po tayo tumingin, rampant po ang maling aral o katuruan. Yun po sa telebisyon, radyo, mga libro, magazine, mga eskwelahan at universidad. At nakakalungkot po, pati sa mga simbahang Kristiyano at kolehiyo. Mga lugar na kung saan dapat pinagtatanggol ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tinuturo po sa mga paaralan na gumapang palabas ng dagat ang mga ninuno natin, kaya nagmistulang fairy tale ang paglikha ng Diyos at si Adan at Eva. Ganun din po nangyari kapag sinasabihan tayo ng mga scientifico at mga academician na nagsasayang tayo ng oras sa paghahanap sa Noah's Ark na isang myth. Sinasabi ng mga naturalist na allegory ang mga supernatural na pangyayari sa Bible. Kaya, naguguluhan
tungkol sa katotohanan ng mga hindi pa nakapag-aral ng Biblia. Para po sa mga walang alam sa banal na kasulatan, mahihirapan silang paniwalaan ang nagsasalitang asno ang tungkol po sa isang lalaki na nilulo ng malaking isda at niluwa sa pangpang ng dagat. O tungkol po sa isang babae na naging isang haligi ng asin. Ano po? Ganun po man, hindi isang fairy tale po ang Biblia. Ito po ay hiningahan ng Diyos ayon sa 2 Timoteo 3:16. Okay, bukas po tayo sa banal na kasulatan. Dun sa citas po na yun, basahin po natin ang nakasulat. 2 Timoteo 3:16. Diba nakasaad? Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid ng pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ano po? So ano daw? Sabi dito, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, ang salita ng Diyos. At ibig sabihin po nito, ang Diyos ang sumulat ng banal na kasulatan. Ginamit po ng Diyos sa mga tao para isulat ang nilalaman ng Biblia. Gumawa po ang banal na Espiritu sa mga buhay po nila. Pagsaluhan po natin ang nakasulat po sa 2 Timoteo. 2 Timoteo 1:21. Ito na nakalagay. Ito. Tama ba? Titignan ko lang po kung nasa tama po tayo ng talata. So, okay, hindi po natin makita ngayon, pero mamaya titignan po natin. Ang nakalagay lang po doon, mali yata yung talata ko, sabi, ang mga tao ay pinakilos ng banal na Espiritu o binigay sa kanila yung mga dapat isulat. Ano po? So, ito po ang dahilan kung bakit ang teksto po na hinabi ng Diyos na may milyong-milyong salita ay ganap na nagkakaisa mula sa umpisa hanggang sa wakas. At wala ka tayong makikitang kontradisyon. Kahit na sinulat pa ng 40 o 40 na magkakaibang may akda, ang 66 na mga libro na buhat sa iba't ibang larangan. No? So may mga sumulat ng sa mga aklat sa Bible na mangisda, mayroon din doktor, mayroong tagapag-alaga ng mga tupa, may ibang mga profesyon po sila. Okay, so sinulat sa 3 magkakaibang lengguwahe at natapos sa loob ng 16 na daang taon. So, paano magkakatugma ang mga nakasulat sa Biblia kung hindi ang Diyos ang gumabay sa mga kamay ng mga manunulat? Hindi maaaring pasulat ng isang Diyos na matuwid ang kasinungalingan. Hindi pa patawag ng isang Diyos na makatarungan at na banal at totoo ang Biblia kung puro kamalian at kasinungalingan po ang mabasa po natin dito. Kinasihan po ng isang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ano po? Na magiging makabuluhan ng Biblia ngayon. Katulad ng ganoon din po ito nung nakaraan, ano po? Ilang libong taon na po nakaraan ng unang sinulat ang Biblia. So, kinukubirma po ng biology, geology, at astronomy ang pinagmulan ng Biblia. Wala pong nakalagay dito na taliwas sa katotohanan ng siyensya. Sa archaeology naman, natuklasan po ang Dead Sea Scrolls, ang
basalt stone na nakasulat ang inscription na House of David, isang scroll noong 7th century na may pangalan ng Diyos, isang bato na may pangalan na titulo ni Poncio Pilato, ang gobernador ng Judea na nag-utos ng pagpatay kay Kristo. Pinakadokumentalong libro ang Biblia ng sinaunang daigdig na may 24,000 manuscripts na buhay pa. Ito ang lumang dokumento ng sinaunang panahon na marami masyadong ebidensya para kumpirmahin ang pagiging reliable nito. Isa pa pong patotoo tungkol sa may akda ng Biblia na sinulat ko ng Diyos ay mga napakaraming detalyado ng mga propesiya sa Biblia na naganap gaya ng nakasulat. So, mabasa po natin ang Salmo, binabagkit ang pagpako kay Jesucristo halos 1,000 taon bago pa ito nangyari. Yan po yung mabasa niyo sa Salmo 22. At ilang daang taon bago pa na-invento ang pagpako sa krus. Sa simple pong pananalita, imposible para sa mga tao na makita ng ganun katama at eksakto ang mangyayari sa hinaharap ng 100%. Mahirap paniwalaan na hindi gawa ng Diyos sa mga napatunayan na propesiya. Ano po ang probabilidad na magkakatotoo ang lahat ng propesiya tungkol sa isang tao? Ano po? So, ang pinakamalaking ebidensya po na hindi fairy tale ang Biblia ay ang napakaraming nuway na nabago ng mga katotohanan na nakapaloob sa mga pahina po ng aklat na ito. Ginamit po ng Espiritu ng Diyos ang mga banal na katotohanan ng Biblia para gawin ang milyong makasalanan ng mga santo. Napagaling ang mga sugapa sa droga, napalaya ang mga homosexual, mga tigasin na kriminal na patino, mga taong puno ng galit na tutong magpatawad at pagmahal sa kapwa. Kahit ano pong basa ang gawin natin po sa Cinderella, Snow White, at iba pang fairy tale, hindi po magagawa ang nagawa po ng Biblia sa kaluluwa ng mga tao. Nagtataglay ng kapangyarihan magbago ng buhay ang Biblia dahil totoo yung salita ng Diyos po ito. Sa liwanag po ng lahat ng mga napag-usapan po natin ang katotohanan tungkol sa Biblia, paano hindi maniniwala ang sino man sa Biblia? Pagdating po sa salita ng Diyos, ang maniwala po ay makakita ng totoo. Totoo pong sinasabi nito. To believe is to see. Ano po? Nangako po ang Panginoong Jesus na tuturuan po tayo ng banal na Espiritu. Nakalagay po yan sa Juan 14:26. Basahin po natin nakasulat po doon. Wala nakasulat. Okay, so sabi po dito, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyong magpakailanman siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito, pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyong magpakailanman. Ayan. So, dito kinakausap ni Lord yung mga tagasunod niya. So, sila po ang mga tuturuan po ng banal na Espiritu. So, kailangan po muna tayo maging tagasunod ni Jesucristo para matanggap po natin ang banal na Espiritu. So, ano po pong sabi po na gagabayan po niya tayo sa katotohanan. Yung nabasa ko na po yata. Tilang ko lang po. Ay, hindi pa po. So, tingnan natin. Okay. Pero pagdating na ba ng Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo
para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So, gagawin tayo ng Espiritu Santo sa katotohanan. So, habang nagbabasa tayo ng Biblia, siya pong nagkapagturo po natin. At ano po, at matatagpuan natin ang katotohanan ng Diyos sa Kanya pong salita. Yung palagi ko na pong kinakot dito, yung nanalangin pong Panginoon, sinabi po niya sa Diyos Ama sa Langit, kung sabi niya sa talata 17 ng parehong din chapter, itong sabi po niya, ibukod mo sila upang maging iyo sa magitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos po ay katotohanan. So, kanina po tayo pupunta? Kundi sa Diyos para madiskubre o matutunan, malaman ang katotohanan. Kaya para sa mga naniniwala, ang mga sagradong pananalita na ito ay mismong buhay. Ito. Pero sa mga hindi nagtataglay ng banal na spirito, ang Biblia po ay kahangalan. Saan po natin nakasulat po sa Unang Korinto 2:4. Ito pong nakasulat. Salamat sa Diyos. Tama ba? Unang Korinto pa na. Itong nakasaan. 2:4. Ngunit sa taong wala sa Kanya, ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap mga aral mula sa Espiritu dahil para sa Kanya, ito'y kamangmangan. At hindi niya ito naunawaan dahil ang mga bagay na ito maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu yun. So, kung tayo mabasa ng Bible, naisip natin, kaya hindi ko naintindihan to. Kasi, meron pong kondisyon para maintindihan po natin ang Bible. Kailangan po, ibigay mo natin ng una ang ating puso sa Panginoong Jesucristo. Kasi siya po ang nagbayad ng kasalanan natin sa krus. Kung hindi po natin tatanggapin yung kaligtasan na yun na bilhin ng Panginoong Jesus sa krus, tayo po ay makasalanan na walang kaligtasan. Ano po? So, kailangan muna po may tama pong ating relasyon sa Diyos para tayo makatanggap sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu binibigay lang po sa mga nananampalataya kay Jesus. So, kung gusto niyo pong maintindihan ng Bible, po, maranasan yung himala na ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao sa magitan ng salita niya, kailangan muna tanggapin po natin si Jesucristo. Aminin natin na makasalanan tayo, kailangan natin tagapagligtas. Paghariin natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Pagsisihan natin lahat ng kasalanan at gawin natin Panginoong tagapagligtas si Jesucristo. So ngayon po, ini-invite ko po kayo na dumulog tayo sa Panginoon. Gawin po natin ngayon sa oras na to ang buong pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, salita niyo narinig ko ngayon, araw na to, na ang salita niyo po ay Biblia ay katotohanan. Hindi po ito isang fairy tale o myth o kathang-isip na inimbento lang ng tao. Kayo po ang nagpasulat nito sa mga pinili niyong mga miyakda, Panginoon. Makipag-usap kayo sa tamang usap kayo sa mga tao na ginawa po ninyo. Lord God, na nakalagay po sa banal na kasulatan, ang dakilang plano ng kaligtasan, ang katubusan po ng mga tao sa mundo mula po sa kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Kaya ko po isang makasalanan, marami po akong ginawa, sinabi at mga inisip
na hindi po naging kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo po ang aking puso, ang aking mong pagkatao mula ulong ng dalambaran, Panginoon, ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus ang nabubos sa krus ng Kalbaryo. At Panginoong Jesus, binubuksan ko po ngayon ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo na po ang maghari, ang magpatakbo ng buhay ko, Panginoon. Simula po sa araw na to, kayo maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling niya. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang makatanggap po ako ng kapahayagan ninyo, Panginoon, sa magitan yung banal na salita, ang Biblia, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan na may sa pamuhay ito araw-araw, Panginoon. Maunawaan niyo ang mga turo po ninyo, Panginoon, at mapagtagumpayan ang lahat ng lalang ng diablo, ang mga tukso. Thank you, Lord God, sa lahat po ng ginawa ninyo para sa akin. Ako po'y linigtas ninyo. Ako po'y minahal ninyo, Panginoon, kahit hindi po ako dapat. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking makasalanan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon, sa buhay ng walang hanggan na tinatanggap ko po sa inyo simula sa araw na ito. Dahil sumasampalataya po ako sa inyong butong anak na si Jesus. Thank you, Lord, sa inyo lahat po ang kapurihan sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, kung nalalaking kayo niyan, congratulations po dahil Kristiyano na kayo. Ipamalitan niyo po sa mga kapitbahay niyo kakilala na napatawad ang mga kasalanan niyo at pupunta na kayo sa langit. So, para na maghukay sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa gasalog dyan para makilala niyo ang Panginoon Jesus at maintindihan ninyo ang plano ng Diyos, dakilang plano niya sa buhay natin. At yun po ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasihan. Sumunod pong gawin natin po, maghanap tayo ng church na kung saan po ang Biblia ang hindi lang binabasa kundi tinuturo, pinapaliwanag mula Genesis hanggang Revelation, walang dagdag, walang bawas. Hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, filosofiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos. At ang mga tao po'y malaya magbasa ng Bible sa sarili nila, magsaliksik ng salita ng Diyos sa sarili nilang mga tahanan. Hindi po sila pinagbabawalan ng kanilang mga ministro at pastor. Nasa mga na po tayo ng church na kung saan po ang tinataas na pangalan ay hindi pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi po pangalan ng sekta, hindi rin po ang pangalan ng founder o pastor na ginagawang anak ng Diyos. Ano po? So, yung church po na yun ay tinatawag po na Christ-centered. Ang pangalan po ng Panginoon Jesucristo tinataas dahil siya lang po ang daan patungo sa Diyos. At sumunod mga na po tayo ng church na kung saan po ang Espiritu Santo kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba at nagbabago ng buhay ng bawat mananampalataya. So kung kayo po ay napagpala ng mga programa natin ngayon sa YouTube, pagsabi niyo po, ikalat niyo po sa inyong mga kakilala, ka-eskwela, katrabaho, na kung may mga tanong sila sa buhay na hindi nila mahanapan ng sagot, may sagot po ang Diyos sa mga tanong po nila. Inagamit po ang channel na to sa YouTube. Po. So, hindi po ako ang sasagot, kundi ang Panginoon sa magitan ng kanyang banal na salita, ang Bible yan po. Nasa Biblia po ang mga sagot sa tanong natin. Po. So, parang pong nag-aaral tayo, hinahanap natin ang mga sagot sa mga textbook natin. Ang sagot po para sa buhay ng tao ay nasa Biblia. Dahil ito po ay salita ng Diyos. So, ano po, kung meron kayong mga dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, isulat nyo lang po sa akin, mag-email kayo, mag-tweet, o kaya isulat nyo sa baba. At kung kayo naman po hinihipo ng Panginoon na makisa sa ministry na to, ng pagliligtas ng kaluluwa, ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, dito po sa internet po. Welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, hanggang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube,
Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.